Oh, binira ni Baste si Bongo. Ngayon, siyempre, kapag binira ni Baste si Bongo, masisira siya sa mga supporters ng Duterte, mga DDS. Eh, kailangan pa naman ni Bongo ng solid na boto ng mga DDS. Hindi pwedeng hindi siya suportahan ng mga supporters ng Duterte. Kasi magre-re-election siya sa 2025. Eh, ang problema, kung binira siya ni Baste, anak ni Duterte yun, malaking ano yun, malaking ano yun sa kanyang re-election. Kaya ah, ginagamit ngayon ni Bongo si Duterte. Hmm? Pumunta si Bongo sa bahay ni Duterte, pinag-video niya. Hmm? Pinagsalita niya si Duterte. Ha? Kaya at yung video na yon kumakalat na ngayon sa social media at si Bongo kinakalat din yung pictures. Ayan. Yan. Kaya kumbaga diyan makikita na close uli sila ni Duterte. O, ang pinapakita kasi diyan ni Bongo na kahit nagsabi si Baste na may hinanakit sa kanya, pagdating kay Duterte, kay Rodrigo, kay Digong, siya pa rin, may tiwala pa rin sa kanya. Yun yung gustong ipakita diyan ni Bongo. Kumbaga, ah, kahit nagsabi si Baste na parang nagkamali sila na ibinuto nila si Bongo, kasi yun ang sabi ni Baste gustong bumawi ni Bongo kasi baka mag-ano yun sa kanya, baka may epekto sa kanya yun. Kaya kaagad-agad bumiyahe si Bongo papunta ng Davao, nakipagkita kay Digong, kumuha ng video. Hmm? Yung sinabi ni Bongo dun sa statement niya, 'di ba sabi ni Bongo yung sagot niya kay Baste, na siya loyal siya kay Duterte. Hindi niya ito iiwan, hindi niya ito pababayaan. May commitment siya dito. At sabi pa ni Bongo, basta siya raw, ang ginagawa niya daw, yung advice sa kanya ni Digong. Ang advice sa kanya ni Digong, basta't sa lahat ng ginagawa mo, gawin mo lang yung tama. At kung ano yung mabuti para sa bayan. Yun. Ngayon, sa video na yan, na magkasama sila ni Digong, sinabihan ni Bongo si Digong. Sabi niya, ano po, yung advice nyo sa akin, ulit. Yun. Inulit naman ni Duterte. Ewan ko kung alam ni Duterte kung bakit ginagawa ni Bongo yan sa kanya na nag-video sila. Tapos, yan, makikita nyo, yakap-yakap ni Bongo si Duterte. Yan yung mas kumpletong picture, oh. Ewan ko kung alam ni ano yan, ni Digong yan. Kasi ang nangyayari dito mga kabunyog, yung kampo ng Duterte, pag sinabi nating kampo ng Duterte, hindi lang yun si Duterte, hindi lang yun yung kanyang mga anak na si Pulong, si Sara at si Baste. Pati siyempre sila Bato, pati siyempre sila Bongo, lalo na si Bongo, parang part na yan ng kampo ng Duterte. Ngayon, dahil nga dahil nga mahina na ang pwersa ng Duterte at mag-ieleksyon sa 2025, siyempre ang gusto ni Bongo sa ni Bato, sa ni Tolentino, manalo sila. Kaya lang nararamdaman nila na parang pahina na ang pwersa ni Duterte, dumidistansya sila palayo sa Duterte. ha? Dumidistansya sila. Hindi sila masyado ngayong sumasama kay Duterte, lalo na maraming mga issue na kontrobersyal. Halimbawa, pagdating sa issue ng China, pagdating sa issue ni Kibuloy, ah, marami pang mga issues. Kaya sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, medyo dumidistansya muna kila Duterte, lalo pa sila Duterte ngayon, sila Baste, sila Pulong, saka itong si Digong, nagsasalita sa mga rally yung maisog. Yung maisog rally, kontra talaga kay Marcos yun eh. Ngayon, ayaw naman nila Bongo na maging mamarkahan sila na lumalaban na sa administrasyon ni Marcos. Kasi may gusto pa rin silang kunin ng mga pabor sa administrasyon. Siyempre gusto nila makakuha pa rin ng malaking budget, malaking pondo, kasi tatakbo sila sa 2025. At kailangan din nila na yung mga botante na hindi naman, may mga botante rin kasi na sa tingin nila Bongo, nila Bato, nila Tolentino, makukuha na nila ang Duterte.
yung mga supporters ng Duterte, tingin nila kanila na yun. Gusto nilang madagdagan ng boto. Gusto nilang makakuha ng boto sa mga supporters ng Marcos. Kaya hindi sila tumitira ng todo kay Marcos. Pero nag-aano, siyempre, hindi nagugustuhan yan nila Baste. Hindi nagugustuhan yan ng mga DDS. Oh, si Digong, hindi na ano yan, hindi na alam ni Digong yung mga nangyayari na yan. Malamang hindi na alam ni Digong yan. Kaya ngayon, pumunta si Bongo doon kay Duterte, nagpa-picture, nag-video. ah. Hindi naman nila binabanggit si Baste, pero ang pinapakita lang ni Bongo diyan na nandyan pa rin yung dating tiwala ni Digong Duterte sa kanya na siya yung paborito ni Duterte, mas paborito pa nga kaysa kanyang mga anak, ay nandyan pa rin. Gustong ipakita ni Bongo yan para yung mga DDS na parang nagdududa na sa kanya matapos siyang tirahin ni Baste ay makabalik. Hmm. Kaya lang, hindi natin alam kung magustuhan ni Baste yung ginagawa niya na yan ni Bongo. Kasi siyempre, alam ni Baste na ginawa yan ni Bongo dahil gusto niyang i-recover yung negative na impression sa kanya. Kumbaga, negative yung siyempre mas papaniwalaan ng mga DDS si Baste, anak yan ni Digong eh. Oh. Kaya gusto ni Bongo ma-recover yun. Hmm? Kaya gusto niya makuha uli ang tiwala ng mga DDS. At ang paraan niya para makuha uli ang tiwala ng mga DDS matapos siyang tirahin ni Baste ay si Digong, si Duterte. Kaya lang, ewan natin kung alam ni Duterte yun na ginagamit nila siya dyan ni Bongo. Pero may mga vloggers ngayon na kumakalat na mag-uusap daw si Baste, si Digong at saka si Bongo. Ewan ka. Nagsumbong yata si Bongo kay Digong na na tulungan siyang ayusin si Baste kasi tinira siya ni Baste. Oh. Ewan ko kung ano magiging reaksyon diyan ni Baste. Pero sa totoo lang, hindi naman pa yan naghihiwalay sila Baste at sila Bongo. Duterte pa rin lahat ng yan. Kaya lang mga kabunyog, ang malinaw lang kasi diyan, sa sitwasyon ngayon na papahina na ang Duterte, survival na ang pinag-uusapan. Sa parte nila Bongo, sa parte nila Tolentino, sa parte nila Robin Hood Padilla, ha? Si Bongo, si Tolentino, si Bato, si Padilla, ang iniisip rin nila survival nila sa politika. Ngayon, siyempre ang pwersa ng Duterte hindi na gano'n kalakas 'yan. So gusto ng nila Bato, nila Bongo, nila Tolentino, lalo na si Tolentino, sumasama na si Tolentino sa grupo nila Escudero sa grupo ng Marcos Kahit nga sila kahit nga sila Bongo hindi sumasabay sa mga ginagawa sa Senado na kontra kay Marcos. Halimbawa yung pagdinig ni Jonathan Morales, yung pagdinig ng komite ni Bato, hindi masyadong sumuporta doon si Bato o si Bongo at saka si Tolentino. ha? Kahit yung kahit yung mga rally ng Maisog hindi nagsasalita doon sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo. Kahit yung issue ni Kibuloy, hindi masyadong nakialam doon si Bato o si Bongo. Tahimik si Bongo. Playing safe si Bongo. Namamangka sa dalawang ilog. Kaya lang, hindi yan nagugustuhan ng mga DDS. Kaya ang nagboses na ng ganyang nararamdaman, si Baste. ha? Ngayon, si Bongo, gusto niyang bumawi. Gusto niyang makuha uli ang tiwala ng mga DDS na parang wag niyo akong ilaglag, wag niyo akong wag kayong maghinanakit sa akin kasi ang tiwala ni Digong nandito pa rin sa akin. Yun, nagpa-picture siya. At saka nag-video siya mga kabunyog. Hmm? Kunwari, ang dahilan niya kaya pumunta siya kay Duterte para ipasagutin yung mga kumakalat na issue na patay na daw si Duterte. Kunwari, yun ang dahilan ni Bongo. Pinapasubalian niya na hindi daw totoo yun, fake news daw yun. Pero ang totoo, kaya siya pumunta diyan kay Digong para ipakita na may tiwala pa rin sa kanya si Digong. Kaya makikita niyo diyan sa picture, nagganyan-ganyan pa sila uli, tapos nagganyan pa, tapos may mga mensahe pa si Digong sa kanya, kay Bongo. Oh, gustong ipakita ni Bongo na nandiyan pa rin ang tiwala ni Digong sa kanya. Kung sila Basti man ay may hinanakit sa kanya, si Digong walang hinanakit sa kanya. Yun ang pinapakita diyan ni Bongo. So gamitan na talaga ito, gamitan. Anyway, bahala sila.
Bahala sila sa mga away-away nila. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.